Hello. Hello mga kumare ko dyan. Kumusta po kayo? Kumusta ang lahat? Okay lang po ba? Kain po tayo, mag-almusal tayo. Almusal ako habang nakikipagchika sa inyo. Kasi meron lang akong i-share ba sa inyo. Sorry. Patuloy yung aking camera sa share ko lang sa inyo. Ito, lang to. Nalaman ko lang din to, isang supporters ni Chris na at sa akin din na nag-share nitong issue na to. Kaawa ko sa kanya. Kasi pero hindi naman siya mismo yung itong in fault dito, hindi siya mismo yung nagkwento sa akin. So parang friend lang din na may malasakit sa kanya yung nagkwento nito sa akin. So naawa ako dito kay ma'am kasi isa siyang OFW din. So ako bilang OFW din, so ramdam ko yung pakiramdam ni ate or ni ma'am. Ito yung tungkol sa yung tungkol dun sa tawag nito, sa NBI na yan. So ako nasa side ako ni ate or ni ma'am. Kasi 'di ba tayo as supporter ni Chris na may kanya-kanya tayong opinion. So ito siguro si ma'am sa sobrang sa sobrang galit niya ba sa nangyari is nakapag-post siya ng hindi maganda or nakapagsalita sa post niya ng hindi maganda against doon sa kabila, 'di ba? So ako nasa side ako ni ate naman kasi bakit? Naawa ko sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na maloko ka ng isang taong sinusuportahan mo, 'di ba? Na yung buong paniniwala mo is totoong buhay 'yon. Tapos sasabihin lang isang palabas lang. Hindi po ba? So ramdam ko yung pakiramdam ni ate kasi ako ganun din yung pakiramdam ko. Ang pinagkaiban lang namin ni ate kasi ako hindi naman ako nakapag-post ng mga 'di ba, yung mga pero yung mga una kong video, meron din ako noon na nagagalit ako kay Sir Paul. Meron ako mga video noon. So yun, naawa lang ako dito sa kanya kasi alam mo yun, yung pakiramdam na pagkatapos mo suportahan lahat sila, mapuyat ka, lahat, maabala yung trabaho mo, masuportahan mo lang sila. Tapos, in the end, ganito yung mangyayari sa'yo. Yung hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, kasi sa mga taong nang babas din sa'yo dahil dun sa pinost mo na yon. Tapos, iniisip mo din yung banta ng isang tao na yon na nagbanta sa kanya. Which is, hindi naman yun, wala naman yung basihan. Masasabi ko lang sa'yo, ma'am, huwag ka pong matakot kasi nasa tama ka eh. Although kung may nasabi ka mang masama, sila rin naman. Hindi naman yun eh. Hindi naman yun kung baga wala tayong masasabing masakit din kung hindi rin tayo nasaktan, di ba? So, huwag ka pong matakot sa ganyang yun lang po yung masasabi ko sa iyo. Kalma mo po yung sarili mo, matulog ka ng tama. Huwag mo na pong intindihin yun kasi isipin mo po yung presidente nga natin sa Pilipinas, tawagin ng bangag sa social media, di po ba? Napakasakit nun. O di po ba? So sa dami ng mga taong nagsabi ng ganyan sa presidente, lahat na ng tao sa Pilipinas nakulong na, di po ba? Kaya tandaan mo po, wala pong sila kasi sila naman yung una sila naman yung unang may mali, hindi naman po tayo na mga supporter ni Chris na. So tayo lang tayo, kumbaga i-defense lang natin si Chris na, di po ba? Kasi wala naman siya sinasabi nung time na yun, di po ba? Alam ko long issue na to, pero nabanggit ko lang kasi ngayon ko lang naman din to nalaman dahil may
nagkwento nga sa akin na nag-PM na tungkol dito sa issue na to kasi yun nga yung si ma'am na to is hindi na siya makatulog, hindi na siya mapakali kasi dahil sa banta na yun ni doon sa kabila na yon. Alam na natin kung sino yon. Alam niyo po kung sino yon, yung tinutukoy kong tao. Pero para naman sa iyo, sir, sana yung sinabi mo na yon, pakiramdaman mo din po sa sarili mo kung sabihin natin o wala akong pakialam, ako nagbibigay lang ako ng aking sariling opinion kasi ramdam ko yung pakiramdam ng isang tao na OFW, mapuyat ka sa kakasuporta mo sa isang taong sinusuportahan mo or iniidolo mo dahil lang sa ano na yon, sa pagtatanggol mo sa isang taong sinusuportahan mo is mapapasama ka pala sa huli. At yung sa mga tao mo ding sinuportahan mo na yon na hindi mo rin nakalain, yun din yung maglulugmok or mag-aano sa'yo, maghihila din sa'yo or sisira ng buhay mo. Di po ba? Sana, sir, yung ano mo na yan is isipin mo din na yung mga viewers nyo po ay may mga puso yan, may mga damdamin yan. Hindi lang isang tao yung nasasaktan, hindi lang si Krishna. So kami din po na mga supporters. Kaya both side po, tingnan nyo din. Hindi lang yung ano ni Krishna, yung side ni Krishna. So side naman ni Krishna, sana Krishna napapanood mo na yung mga supporters mo is may ganito ng mga nararanasan sa buhay, di ba? Yung ipagtanggol ka, tapos sila din yung mapapahamak sa uli. Di po ba? Kaya sana ate, ikaw isipin mo, wag ka nang ano, wag mong anuhin na yan, wag mo nang isipin na anong tawag nito. Tama naman yung ginawa mo na in-off mo na yung ano mo, then i-activate mo na yung account mo. Tama naman yun. Para hindi mo na makita yung mga taong nagbabash sa'yo. Pero yun yung sa opinion ko, normal lang yun na maramdaman ng isang tao, lalo na pag nasaktan ka. Di po ba? Normal lang yun na magsabi ka ng masakit na salita. Pero wag lang naman yung inano mo na yung, hindi man siguro yung ikaw yung nagsabi doon na sana maano na lang, yung mamatay, yung mga ganyan. Hindi man siguro ikaw po ha. Kaya nag-ano po ako dito, nagsabi lang po ako dito sa akin pong opinion. Kasi para naman kahit papaano is makatulog ka man po, huwag mo nang isipin yun. Tayo na supporter ni Krishna is pangaari naman natin is si Krishna is mapabuti, di ba? So, bilang hindi man siya sumasagot sa kung anong mga pang-ano sa kanya, babash ng mga below the belt, di ba? Yung pangyuyurak sa pagkatao niya, hindi man siya. So, yun tayo yung nagdepensa sa kanya. Kaya lang, ang nangyari is napasama ka pa po. So, yun lang, yung masasabi ko po sa'yo ate, huwag ka pong mag-isip ng ganyan or kasi nasa social media po tayo, malaya tayo magsabi kung ano yung mga nararamdaman natin. Basta yung alam lang natin na hindi tayo yung mag-aano ng tao man din, di ba? So, kung hindi man sobrang naman yung sinabi mo na hindi ka naman may tawag dyan sa Bisaya yung mag-maldition ba? Hindi man siguro po ikaw. So, huwag ka pong mag-alala. Yung sinasabi nila na NBI, hindi naman titingin ang NBI kung ano lang yung post mo, di ba? Titingnan din nila kung ano yung pinag-ugatan ng bakit ka nag-post ng ganyan, di po ba? Titingnan nila din yan. So, hindi naman yan iisang panig lang yung papakinggan ng NBI kung mayroon man, di po ba? Ano yan? Mag-iimbestiga yan kung ano yung mga dahilan, bakit nagkagana, bakit ang tao makakapagsabi ng ganyan, mayroon mang ganyan po. Kaya wag ka na po mag-isip ng ganyan, ma'am. Sige na, kumalma ka na, matulog ka po ng tama. Wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Kasi ramdam ko yung pakiramdam mo bilang isang OFW. Ramdam na ramdam ko yan. Kasi ako, noong panahon na yon is na nagsusupport tayo sa kanila. Tag-2 oras na lang po yung tulog ko. Para lang mapaikot sila at mapanood natin silang lahat, masuportahan sila. Kaya doon sa taong nagsabi naman na sa'yo sir, balansehin mo din po na yung sasabihin mo is
hindi rin po makakaano ng isang tao. O sabihin mo, may sinabi ka nga din na awa ka sa tao na yun. Sana po yung awa mo is, gano'n mo yun, hindi sa salita lang, ilagay mo po sa puso mo. Kasi kumbaga, kaya lang naman nagkaganito nang dahil din naman sa may pinag-ugatan, di ba? Doon dahil sa nag-live si Sir Paul. O kung wala namang ganun, wala rin namang issue, di po ba? Hindi mang magkaano yung mga tao magre-react ng ganun kung hindi man nagdiretso ng live na ganun. So yun lang yung aking opinion sa ano na ito. Sana po ay okay ka na po ma'am, huwag ka na po masyadong magdaramdam. So yun lang guys, yung aking ano ngayon, yung aking video, hindi lang to mahaba. So yun lang, nag-ano lang ako sa inyo, nag-share lang. So yun lang, God bless po sa inyong lahat at magandang araw po sa ating lahat. Bye bye po.